hindi nalutulog ang Diyos. Hindi ho yun pamagatlangan ng pigil na. Yun ay bahagi na libong taon na nakalipas. Ay pinahayag yun yung napakinggan namin sa unang pagbasa sa aklat ni Job. Yun ang kanyang paniniwala. Hindi nalutulog ang Diyos. At yun ay medyo mabigat sa buhay ng Job. Kung inyong mababasa sa kanyang nakasunapan. Kasi maraming dagok ng buhay ang dinanas ni Job. Namatay ang kanyang asawa at mga anak. Naubos ang kanyang mga hayop. Nasunog ang kanyang mga kabuhayan. Nagkasakit siya ng kero. Anong unang panahon na yun ay walang katalingan. Bahagi yun na kung saan ay nakunahon natin. Pero yun pa rin yung kanyang ipinahayag. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya bahagi yun na kung saan ay nakutahon natin na pagbibahin natin ang ating pananampalataya. Ngayong inihatin natin ang ating mahal sa buhay sa kanyang huling hantungan. Bahagi yun na kung saan ay nawa mo ay lalo tayong masalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang biyaya na buhay. Napakahalaga ho ang kapatid namin. Rodelina ay 90 plus. Nakakaabot niya tayo ng ganun dahil pagkakataon. Pero whatever na panahon ibibigay sa atin ng Diyos. Sana ay hindi natin pakinabangan. Sabi nga, wala yun sa apat ng panahon. Ang nakalasalalay ay kung paano natin ginawin yung panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung patuloy na hamon na makita natin bilang pagkilala na hindi natutulog ang Diyos ay ang buhay nawa namin ay naging puno ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Lalong-lalo na sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagkakataon, masalamat tayo sa buhay na ipinagkaloob sa ating namatid na naging bahagi ng inyong buhay. Baka yung iba sa inyo ay kalungkot pa ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Mga anak, mga apo. Kasi bahagi yun, wala ang kapatid namin sa dito rin. Baka wala din kayo. Maliwanag natin ay talagang kalungkot ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Pero huwag tayo makalimot na palagi magpasalamat. Kahit na huwag pag-isip sa umaga, kahit na hindi ako marunong mag-usap, magkatuldaman lang kayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi kaya ay magdasal man lang kayo ng isang Ama namin. Lalo-lalo na makapag-isip kayo kapag araw ng linggo. Bahagi yun Kasi yung pag-isipan namin pag-araw ng linggo sa pag-iisip namin sa banal na pagdiriwang ng misa, katulad ng ating ginagawa ngayon sa araw na ito, ay isang biyaya na nais namin ipagpasalamat sa biyaya ng poong ikapala. Napaka-atal yung pagpapasalamat sapagkat pinaalagahan natin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa amin.
sa atin, hindi natin malaman na ito pala, ibinigay sa akin ng Diyos. Eh, hindi natin magagamit ng maayos. Sabi nga natin, magiging taken for granted lamang. At ano yung mangyayari doon? Sasayangin lang natin. Kasi bakit? Kasi para sa tingin natin, walang alaga. Kaya nawa, magpasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob ng Diyos. At buhay na pinagkaloob sa ating kapatid. Na sinutiranan na naging bahagi ng inyong buhay, naging karugtong ng inyong buhay. Bahagi nito na kung saan ay huwag natin kalimutan natin na sana ay mapakinabangan natin, hindi masayang yung panahon na nilalagi natin sa daigdig na ito. Sana ay magabayan din tayo ng ating pananampalataya kasi napakahalaga o alam yung biyaya. Kaya hindi nang sabi na Jesus, huwag kayong mabalita. Sabi nga ho natin, kapag tayo sa mundong ginagalawan natin, maraming pwedeng maging dahilan ng pagkabalisa. Kasi bakit? Nakatutong tayo doon sa problema, sa krisis. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan natin. Dahil saan tayo dapat tumulong? Sa biyaya. Sa biyaya ng buhay. Sa biyaya ng buhay na ganap at kasiya-siya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yung kanyang mga turo ay para maging gabay natin sa ating pagtawag sa daigdig na ito. Generally sa umiwas sa kasalanan, gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi yung kasalanan nagpapahaba. Bahagi yun. Kaya tayo pinag-iwas sa kasalanan namin. Self-destructive yun eh. Yun ay nakasistira ng buhay natin at ng buhay ng mga pinamahal natin. Kaya, nais ng Diyos namin, iwasan natin yung kasalanan. Pagkakataon ng Diyos natin, makita natin yung kamay ng Diyos sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Kasi yun yung biyaya eh. Biyaya na ipinagkaloob sa atin ng buong kapal. Mula nung tayo ay hiningagan. Mula nung tayo ay hiningagan. Huwag natin kalimutan na nawa ay hindi natin pakinabangan. Na kung saan, yan din yung pamatay kung bakit alin. Ipinagkakaloob mo sa ating buhay na walang hanggan. Ang langit ay nagkakaroon ng kaganapan pagdating ng kamatayan. Pero yung langit, hindi nagsisimula sa panahon ng kamatayan. Ang langit ay nagsisimula mula nung tayo ibinigyan. Bahagi yun, huwag natin kalimutan. Kaya nga sabi na natin, kung tayo nagpapakabuti natin, tayo mga anak ng Diyos. Panatilihin natin yung biyaya na ipinagkaloob ng punong kapal. Kaya nga, sa panahon na yun, ngayon ay panahon ng uling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya, nandito yung kandila ng uling pagkabuhay ng ating Panginoon sa pagpapaalala sa ating natin. Na yung kanyang uling pagkabuhay ay katibayan na bubuhayin niya muli ang ating kapatid na nasa harapan natin, Rodolina. At bubuhayin din tayo kasi yung pangako niya sa bawat isa sa atin. Nanawa ay higit natin mapakinabangan. At sana ay ipanalangin natin na patuloy natin pagsaluhan. Ngayon, hanggang dumating yung pagkakataon na magkatagpo-tagpo tayo kasama si Rodolina sa harapan ng buong